magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran, kapamilya, kapuso natin sa JGIA. Muli po, nagtitipon-tipon tayo para ganapin po ang ating simbahay prayer meeting ngayong gabi. At excited po ba kayo sa gagawin ng Panginoon sa atin? Alam niyo po, marami po akong pinagdaanan bago po mai-record ang broadcast na ito. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ang biyaya niya ay higit sa sapat para maipagpatuloy po natin ang ating mga gawain. Sa loob po ng mga nakaraang buwan ay araw-araw pong sinisikap natin ng ating mga leaders na makapagbigay po ng mga daily devotion broadcast at maipagpatuloy po ang mga gawain katulad ng Sunday service, prayer meetings at iba pang mga gawain natin na normally ay ginagawa natin dati ng sama-sama dun po sa building. Pero ngayon ay pinapakinggan at minsan ay napapanood na lang natin through mga broadcast. Pero hindi po nagbabago ang grace at ang favor at ang faithfulness ng Panginoon sa atin dahil nakakapagpatuloy po tayo. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon. At ngayong gabi, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa muli ay pagkakataong ibinigay mo sa amin para makapag-aral ng iyong salita, makapakinig, Panginoon, mabuksan ang aming mga mata sa sinasabi mo sa amin, O God, at sama-sama pong maipatupad ang kalooban mo. Lord, ang bawat pamilya ay makapanalangin at talagang makapag-intercede, Panginoon, para sa lahat ng mga bagay na gusto mong ipaganap sa aming mga kalagayan, sa aming sitwasyon, sa aming kalagitnaan. Kinikilala po namin na ang pangangailangan namin sa banal na spirito sa gabing ito ay talagang matindi, Panginoon. Kailangan namin ang gabay at pangunguna ng iyong banal na spirito. Kaya Lord, talagang isinusurrender po namin sa iyo ang lahat. Maghari ka, manguna ka, at ikaw po ang maranasan ng bawat pamilya na nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon. We are excited and expectant of you, Holy Spirit, dahil alam po namin na kung kami-kami lang po ito, Lord, wala po kaming magagawa. Wala po itong kapangyarihan, O God. Pero naniniwala po kami as we desire, as we hunger and thirst for you, Holy Spirit, you are faithful and you will come and you will change us, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Palagi po nating napapag-usapan ang new normal. Kumbaga, palagi nagiging normal na sa ating marinig ang term na new normal. No? Maraming mga pagbabago at adjustments na nagaganap sa ating paligid dulot ng mga nagdaang sitwasyon at ng pandemic na naranasan ng ating bansa. Pero naniniwala po ako na patuloy din tayong pinapag-ingat ng Panginoon na hindi po tayo madaya ng mga nakikita natin at ng mga bagay na gusto po ng sitwasyon na ito na makasanayan natin. Ang title po ng exhortation natin for this night ay pinamagatan pong isa pong tanong. Ang tanong, what do you see? Ano ang iyong nakikita? Pag sinabi pong see, yung word po na S-E-E, see, ang ibig pong sabihin niyan is to perceive with the eyes, makita ng mata, yun po yung unang kahulugan, at pwede rin pong to become aware of something from observation
or from a written or other visual source, malaman sa pamamagitan ng obserbasyon o pagbabasa ng isang bagay na nakasulat o nakalimbag o nakadrawing, pwede rin. Pwede rin pong ibig sabihin niya na discern after reflection or to understand. To understand. Maunawaan matapos ang mabuting pagsusuri. So, palalim ng palalim po yung level ng ibig sabihin ng see. At naniniwala po ako na gusto po ng Panginoon na lahat ng level na yan ay naia-apply po natin kapag tinitingnan natin ang isang bagay. We perceive with the eyes. Siyempre, yun yung unang-una, yung physical. Pagkatapos, inoobserbahan natin at nalalaman natin ang ibig sabihin. At higit sa lahat, nauunawaan matapos ang mabuting pagsusuri. Ang key verse po natin for tonight ay makikita po sa Jeremiah 1:9-12. Ang sabi po doon, "Then the Lord reached out His hand and touched my mouth and said to me, 'Now I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant.' The word of the Lord came to me. What do you see, Jeremiah? What do you see, Jeremiah?" Tinanong po ng Lord si Jeremiah, "What do you see, Jeremiah?" "I see the branch of an almond tree." Yun po yung sinagot ni Jeremiah. At sabi po ulit sa kanya ng Lord, "You have seen correctly, for I am watching over to see that my word is fulfilled." Hallelujah. Ang message pong ito ay na-receive ko po when I was praying for nung 4th anniversary po ng JJ Bukal Tanza. At naniniwala po ako na ito rin po yung sinasabi ng Panginoon sa pangkabuuan ng JJ Ministry. Ang tanong po ng Diyos kay Jeremiah, "Ano ang nakikita mo, Jeremiah?" Kung papersonalin po natin yung tanong, tayo po tinatanong ng Lord sa panahong ito, "Ano ang nakikita mo, Rosel? Ano ang nakikita mo, Queenie? Ano ang nakikita mo, Cora? Ano ang nakikita mo, Alice? Ano ang nakikita mo, Ruthie? Ano ang nakikita mo, Ana?" No? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, yung kasama nyo sa simbahay ngayon, ano ang nakikita mo? Sa atin pong kalagayan, mga sitwasyon, mga kaganapan sa paligid at kabi-kabilang pangyayari na bumubulaga sa atin sa bawat araw, ano po ang ating nakikita? Ang sabi po, to see means hindi lang makita ng physical eyes, kundi maunawaan sa pamamagitan ng obserbasyon at pagsusuring mabuti. Sinusuring mabuti. Nagagawa pa ba nating suriing mabuti ang mga nangyayari sa ating paligid? Alamin, timbangin, saliksikin kung kalooban ba ito ng Diyos o hindi? Ano ang sa Kanya at hindi sa Kanya? Ang salita pong discern o to discern ay nangangahulugang to recognize, to distinguish, to judge well, na may kasamang spiritual guidance and understanding. And I believe po, yung klase ng pagtingin na gusto ng Panginoon na ina-apply natin sa mga bagay at mga sitwasyon ay yung pagdi-discern, pagre-recognize,
pagdidistinguish, pagja-judge ng mabuti na may kasamang spiritual guidance and understanding. Sabi po ng isang palabas sa TV, sabi nung isang portion, bawal ang judgmental. Napanood ko pa nga nung minsan yung isang kapatiran natin, napakagandang kumari ko na si Ate Tess. Yung palabas pong yun, naniniwala po ko, ang pinopoint out nila, huwag mong husgahan ng tao base lang sa paningin mo. May mga kategorya silang hinahanap at kailangan mong suriin doon, pag-aralan yung mga aspeto nung nasa taong nasa harap mo para malaman mo kung siya ba yun o hindi. So, hindi lang basta nauunawaan mo sa sarili mong kaparaanan ang pag-iisip. Kailangan masusi na may pag-aaral. At naniniwala po ko, yun nga po yung gusto ng Panginoon, to discern. Ma-discern natin ano ang nangyayari, ano ang nagaganap sa likod, sa harap at likod ng sitwasyon na nakikita natin. Kung nauunawaan natin dahil may gabay, may spiritual guidance at understanding. Paano ba mapapangyari na magkakaroon tayo ng spiritual guidance and understanding para makadiscern? There's no other way po, mga kapatid. Ang sabi po sa 1 Corinthians 2:14, ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya nga si Solomon, ang kanyang hiniling sa Diyos, anong sabi niya? Discerning heart. Sa ibang version, tinawag na wisdom. Para saan daw? To distinguish right and wrong. Para mapamahalaan ng tama ang mga tao. Sabi ni Ate Gina sa atin last prayer meeting, palatandaan ng isang taong matalino, nililimi niyang mabuti ang mga bagay at kanyang mga hakbang. May karunungan dahil may spiritual guidance. Pansinin niyo po, nung panahon na nag-drift away na si Solomon doon sa wisdom, yun po yung panahon na mas pinili niya po ang ibang Diyos kaysa sa tunay na Diyos na nakilala niya. So, wala na pong spiritual guidance and understanding, kaya ang dali niyang maloko nung mga naging asawa niya. Nag-drift away siya dun sa discernment. Hindi niya na nakita ang tama at mali. At nagsimula po yung downfall niya. Ang tanong po uli, what do you see? Ano ang nakikita mo? Paano mo nakikita ang mga bagay? May karunungan pa ba nakasama sa pagtingin mo sa mga sitwasyon? Ibig sabihin po, gusto ng Panginoon level up tayo ng pagtingin. Dapat discerners tayo, sharp discerners ng mga nasa harapan natin. Na hindi lang physical eyes, hindi lang yung own understanding natin yung ginagamit natin, kundi may spiritual guidance tayo. And again, what better way? Wala nang ibang paraan pala para po makadiscern than through the help of the Holy Spirit. Kasi siya yung spiritual guidance natin. Yung spiritual guide natin. Kaya po gusto ng Panginoon, palagi tayong puno. Puspos, punong-puno, nag-uumapaw sa presensya ng banal na Espiritu para lagi tayong may gabay sa pagtingin sa mga bagay-bagay. Magkakaroon tayo ng masusing pagkaunawa sa kalooban niya. Hindi tayo magdi-drift away, magfo-fall away, hindi tayo maliligaw ng lakad, ng hakbang, ng landas, papunta dun sa destiny na kailangan nating puntahan dahil may spiritual guidance tayo. Nakikita natin ng may karunungan ang hinahakbangan natin. Sa pag-uusap pong ito ni Jeremiah at ng Diyos,
Sumagot po si Jeremiah. Ang sabi niya, I see the branch of an almond tree. Yung vision na gusto ng Diyos ipakita kay Jeremiah ay nakita niya. Kaya naman ang sabi ng Lord, you have seen correctly. Yung mga nakikita po kaya natin ngayon, masasabi po kaya ng Lord sa atin na you have seen correctly. Kung paano po kaya natin binabasa ang mga sitwasyon, dinidiscern ang mga bagay-bagay, ang sagot po kaya ng Diyos sa atin dyan ay, you have seen correctly, Rhea. You have seen correctly, Presi. You have seen correctly, Osang. You have seen correctly, Lailani. Nakita po ni Jeremiah ang almond tree, ang vision na gusto ng Diyos ipakita sa kanya. Ang almond tree po ay mayroong significant value. May significance po ang almond tree, kaya gusto siyang ipakita ng Lord kay Jeremiah. Patapos pong i-appoint ng Diyos si Jeremiah bilang prophet to the nations, pinakita po ng Lord sa kanya ang vision na to. Gusto po ng Panginoon nakikita natin ang mga pangitain niya na gustong ipakita sa atin dahil po may kinalaman yon para sa mga pagkatawag natin. Ang almond tree po sa vision ni Jeremiah ay isang uri ng puno na kapag dinescribe po ay plenteest kung mamunga among all trees. Kumpara sa ibang mga puno na tumutubo po sa mga lugar na may 4 na seasons. So wala po. Sa ibang lugar po kung saan tumutubo yung mga almond tree, ay ito raw po yung puno na may plenteous ang bunga. At kapag namukadkat na siya, ito ang palatandaan na spring has come. Ang panahon ng pamumunga ay dumating na. Hallelujah. Kung titingnan po natin ang spiritual meaning nun, na-perceive ni Jeremiah ang tamang panahon. Naunawaan niya ang times and season. Isang bagay po na kailangan possess ng isang iglesia, ng church. Na bilang isang church, alam natin ang times and season. Nakita niya ang pagdating ng panahon ng pamumunga. Panahon para mamunga ang mga gusto ng Panginoon. Mangyari ang mga kalooban ng Diyos. Knowing the times and season and knowing what to do. Yan po yung isang bagay na gusto ng Panginoon na mayroon po tayo ngayon. At gustong-gusto ng banal na spirito na i-guide po tayo para ma-discern natin ang tamang panahon at season at kung ano ang meron tayo ngayon, anong panahon at season at ano ang dapat nating gawin. Yan po ay tinatawag ding Issachar anointing, knowing the times and season and knowing what to do. Sa panahong ito ng mga pandemya, krisis, kabi-kabilang mga natural calamities, ano po ang nakikita natin na dapat gawin? Anong panahon ang mayroon tayo? Mga kapatid, kalooban po ng Diyos na consistently we perceive yung time and season ng Diyos. At hindi po yan basta-basta masasabi nating makikita lang natin sa physical eyes. Kahit po ang panahon natin ngayon, hindi na natin alam kailan ang tag-ulan at tag-araw dahil po paiba-iba na rin ang panahon. So,
Napakahalaga po that we see things with wisdom and discernment para hindi tayo maligaw at hindi tayo nagpapatumpik-tumpik at nagiging complacent na parang sinasabi, wala naman wala namang mangyayari, okay lang yan, hindi, pwede pa. Napaka-crucial po ng panahon na mayroon tayo. And we need to be discerners of the times and season. Ibig sabihin po, nauunawaan natin ng may spiritual guidance. Kung ano yung tama, kung ano yung panahon at season na meron tayo. At through the spiritual guidance, alam natin ang gagawin. Tayo ay pinapangunahan ng banal na spiritu. I pray and I declare na kaya po tayo nakikinig ngayon, we came for Jesus. We came because we want to be filled with the Holy Spirit. Na gusto pa natin i-take tayo ng deeper ng Lord para mas maging sharp discerners and wise walkers tayo, kagaya ng sabi ni Ate Gina last Friday. Pangalawa po, ang salitang almond ay katumbas po ng Hebrew word na, sana ma-pronounce ko ng tama, shekedi. Shekedi. Yan. Ang spelling po, S-H-A-K-E-I-D, pero ang pronunciation niya parang shekedi. Na ibig sabihin ay watch or wake. Gumising at magbantay. So, pinakita ng Diyos kay Jeremiah ang branch ng almond tree. At nasabi ng Lord na you have seen correctly. Kasi po alam ng Diyos na naintindihan po ni Jeremiah na kailangan niyang magbantay, kailangan niyang manatiling gising at magbantay over the nations. Naunawaan niya yung calling niya. Inappoint siya ng Lord to watch over the nations. At kaya na ang naging reply ng Lord, you have seen correctly. Ibig sabihin po, nakuha ni Jeremiah yung gustong sabihin ng Panginoon. Na-perceive niya yung meaning, to watch or to wake. Sa verse 9 po, ang sabi, kasi I appoint you over the nations and kingdoms. Ibig sabihin, na tinanggap ni Jeremiah ang calling niya na mamahala ng mga bansa at kaharian. At the same time po, tayo bilang mga taga-JGA, yan din po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ina-appoint niya tayo to watch over the nations and kingdoms. At paano ba mamamahala ang mga prophetic people of God? Amen po. We take dominion through prayer. Kaya nga po, ang challenge po ng Panginoon sa atin, extreme commitment in prayer. Na kung dati po ay ganito yung level mo ng prayer, mas matindi pa, level up pa ng commitment sa prayer. Ano pong ibig sabihin nun? Kahit ano pang sitwasyon mo, kahit ano pang distractions, kahit ano pang fiery arrows ang ibato sa iyo ng kalaban, you will stand firm na yung prinsipyong yan na mananalangin, ipapatupad ang kalooban ng Diyos, mag-i-intercede, mag-worship as the highest form of prayer, at magpe-pray to commune with God, ay patuloy at patuloy mong magiging lifestyle. Amen po ba? In fact, we need to pray like never before sa panahong ito. Yung pagkatawag po ni Jeremiah to watch over the nation, manatiling gising at magbantay, yan din po yung pagkatawag natin sa panahong ito. At gusto po ng Panginoon that we see correctly. Na tama po yung pagtingin natin. Na kaya po pinapakita ng Diyos, pinaparanas ng Diyos ang mga shakings na ito sa ating paligid, sa ating bansa. Kung saan inappoint niya tayo to watch over
ay para po mag-take dominion through prayer, na hindi tayo titigil na ipaglaban ang kalooban niyang mangyari para sa ating bansa. Na hindi tayo nagpapatumpik-tumpik sa pag-i-intercede for our nation. Kasi naiintindihan natin na doon tayo tinawag ng Diyos at naiintindihan natin na may pagkatawag ang ating bansa. Yan po yung isang ibig sabihin ng almond na ipinakitang vision ng Lord kay Jeremiah. At naniniwala po ako, yan din yung mensahe ng Panginoon para sa atin. Pangatlo po, kagaya ng paulit-ulit na sinasabi, nasabi ng Diyos, you have seen correctly. Masasabi po kaya sa atin ng Panginoon ngayon, with the way we see things in our midst, sa ating paligid, masasabi po ba kaya sa atin ng Panginoon, you have seen correctly? Ang ating bang perspektibo o pananaw sa mga nangyayari sa kapaligiran ay katulad ba ng paningin ng Diyos? Alam niyo po, napakaraming mga katuruan na pwedeng mapanood, mapakinggan, mabasa. Pero mga kapatid, nalilimi ba natin kung ano ang sa Diyos at hindi? Huwag po tayong magpatangay sa cunning craftiness of this world, yung nagiging natotos to and fro, tinatangay kung saan-saan, kung ano yung video na mapanood, kung ano yung sabihin nito, ni ganyan. Kailangan po, personally, meron tayong firm foundation na hindi tayo basta-basta nasi-shake ng kung ano-anong mga katuruan dahil alam natin kung ano ang tinanggap natin, alam natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran at alam natin ang kalooban niya. Kaya nga po, we have to be continuously guided by the Holy Spirit, led by the Holy Spirit. Hindi porke mukhang maganda, tunog maganda, tingin mo maganda, yan yung gusto ng Panginoon. Kailangan po maging sharp ang ating discernment. Kung hindi, madadaya po tayo. Alam natin yan. Palagi po tayo pinapaalalahanan ng Diyos na huwag po tayong madedeceive. Kung i-describe ko po ang atake, mga schemes o pakana ng enemy sa mga panahong ito, masasabi ko pong yung word na blatant and subtle. Ibig sabihin po ng word na blatant, done openly and unashamedly. Hayag na hayag, walang kahihiyan, ginagawa, pangitang-pangita, pero subtle. Ibig sabihin po ng word na subtle, so delicate or precise as to be difficult to analyze or describe. Napaka-precise niya na ang hirap mong ma-analyze, hindi mo namamalayan. Hayag na hayag pero hindi mo nahahalata. Harap-harapan pero hindi mo basta mahahalata. Ibig sabihin magaling manlin lang. Kaya po paulit-ulit ang paalala ng Panginoon sa atin, maging maingat. Napakahalaga po na nagtatagpo ang ating paningin at perspektibo sa pananaw ng Diyos. At ulit, ano ang key factor para mangyari yon? Ang sabi ng salita ng Diyos, my ways are higher than yours. Ang thoughts ng Panginoon, mas mataas kesa sa thoughts natin, sa paraan natin ng pag-iisip. Kaya nga po, andyan ang Holy Spirit para tayo turuan at gabayan. Pag hindi po ang banal na spirito ang gabay natin sa pagtingin sa mga bagay-bagay, mababaw lang po na pananaw yon at hindi matatawag na discernment. Ang discernment po dapat ang edge natin bilang mga tao ng Diyos. Para maging wise walkers tayo, dapat sharp discerners tayo. We have to let God sharpen our vision. Patalasin katulad ng isang agila na kahit nasa malayo, nakikita po natin at naiintindihan natin kung anong nangyayari. Kaya po muli ang tanong, what do you see?
Ang almond tree po ay nagsisignify that the spring has come. Ang season po ng great harvest has come. Nilalakaran na natin ang panahon ng matinding pamumunga. Kaya nga po ini-encourage tayo, samantalahin ang panahong ito. Punuin pa natin more ang langit. Isama natin ang mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kapamilya, kapitbahay natin. Ikwento natin sa kanila ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang transformation na naranasan natin. Kailangan ng tao ang Diyos. Nakita ba natin yon? Sa gitna ng krisis na to, nakita ba natin na talagang kailangang makilala ng Diyos ang tao? Makilala ng mga tao ang Diyos. Nakita lang ba natin ay nakakabore, nakakabagot, di makalabas, ang hirap, ang daming problema, ang hirap mag-adjust? O ang nakita natin, Lord, kailangan ka talaga ng mga tao. At talagang kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para makita kanila, mahayag ka sa kanila. Make good use of every opportunity. Yung pa rin po ang reminder ng Lord sa atin ngayong gabi. Alam niyo po, ganito lang naman mag-good use ng every opportunity. May isa pong babae na nagpe-pray para mag-conceive siya, mabuntis siya. At nakita ng kapatid niya na chance yon. Nakita ng kapatid niya yung opportunity yon para ipanalangin niya yung ate niya at mabuntis. Nang sa gayon, maranasan ng ate niya ang pagsagot ng Panginoon. At nangyari nga po na nabuntis ang babaeng ito. Very significant pa po yung mga dates. Kasi nung na-receive niya yung word, sabi po sa isang, kumbaga, at this time, next year, siya ay magkakaroon ng anak. So, nung tinrace po kung ano yung mga petsa dun sa pagbubuntis ng kanyang ate, parehong-pareho po yung date. Saktong-sakto sa word na binigay ng Panginoon. Pero alam niyo po, nagkaroon ng miscarriage tong ate niya. Napaka-heartbreaking to para sa kanila ng pamilya. Pero ganun pa man, ginamit niya pa rin yung opportunity na yon. Sa pamamagitan ng mga word of encouragement, word of God, pinakilala niya pa ang Diyos ang nagbibigay ng comfort, na God will will work things together. Inilapit niya pa ang kanyang ate sa Panginoon, at the same time, ipinanalangin niya na makarecover ng mabilis, dumating ang healing, at mas maging maayos ang kalusugan at makaranas muli ng himala para maka-recover at muli ay mabuntis. So, nagamit po yung opportunity na yon para makapag-minister ulit. And lo and behold, ngayon po, buntis ulit ang ate niya. At nagre-rejoice ang buong pamilya sa ginawa ng Panginoon. At naging opportunity na naman yon para sila naman ay sama-samang magpasalamat sa Panginoon. Mas nailapit pa yung pamilya niya sa Diyos. Make good use of every opportunity. Pangit man, maganda man, kagulat-gulat man, ano yun, nakakabigla man yan, o parang maliit na bagay lang yan. Make good use of every opportunity. Yan po yung challenge ng Panginoon sa atin. Mangyayari po yan kung nakikita po natin ang vision ng Panginoon. Kung naperceive po natin with discernment ang gustong ipakita ng Panginoon sa bawat sitwasyon. At mangyayari po na magiging wise discerners tayo, sharp discerners tayo, kung tayo po ay puspos ng banal na spirito.
nagte-take dominion in prayer. Meron pong extreme commitment sa prayer. Ang sabi po dun sa Jeremiah 1:9, nilagay na law ng Lord sa ating mga bibig ang kanyang mga salita. At inappoint niya tayo to uproot and tear down. May mga bagay na dapat pong i-pluck out, bunutin, sirain, alisin sa ating mga sa mga buhay ng mga tao sa paligid natin, sa ating bansa. At may mga bagay na dapat tayong i-build at i-plant. Magagawa lang po natin yan. Unang-una po, maipapatupad natin yan, yung pag-uproot, pag-tear down, pag-destroy, pag-overthrow, pag-build at pagpa-plant sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya po, let us have an extreme commitment in prayer. Kapatid, what do you see? I pray and I declare, ang nakikita mo ay ang nakikita ng Diyos, na nagtatagpo ang paningin mo at ang paningin ng Diyos upang maintindihan mo ang pagkatawag ng Diyos na meron ka at ang gusto ng Panginoon na gawin mo sa panahong ito. Bilang mga people of God, mga prophetic people of God, let us see as God sees. Let us have an extreme commitment in prayer so we can uproot, tear down, destroy, overthrow, build, and plant, and watch over the nations and kingdoms. Marami pa pong kailangang i-harvest. Marami pa pong kailangang anihin. Kailangan pang punuin pa ang langit more. Makita po natin ang pinapakita ng Panginoon sa atin. Yung pong servant ni Elisha, pinanalangin niya. Dahil ang nakikita po ng servant ay yung physical lang, sabi ni Elisha, Lord, open his eyes so he may see. At nung binuksan po ng Panginoon yung paningin ng servant, nakita niya na napakarami nilang kasama na lalaban dun sa kanilang mga kalaban. Si Joseph po, he was able to see as God sees dun sa mga nangyari sa buhay niya. Kaya naman, hindi niya lang tiningnan yung physical. Nasabi niya, if the devil meant it for evil, the Lord meant it for good. The devil meant it for evil, the Lord meant it for good. Kasi tinitingnan niya yung mga bagay-bagay kung paano siya nakita ng Panginoon. Nandoon ang paggabay, nandoon ang pangunguna sa kanya ng Diyos. Kaya he was able to see sa ganong paraan. Kaya po, lagi po nating maging panalangin yung sabi sa Ephesians 1:18, open the eyes of my understanding, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Para kapag tinanong tayo ng Panginoon, what do you see? Ang makikita natin, sasabihin ng Panginoon, you have seen correctly. Because we are looking based on the perspective of God, nadi-discern natin with sharpness ang gustong ipakita ng Panginoon. May vision po na iniatang ang Panginoon sa ating lahat. Gusto ng Lord, kahit anong nangyayari, nagpapatuloy tayong nakikita ang daan, ang hakbang papunta sa ating destinasyon. Hallelujah. As we take time po to worship the Lord, bago po tayo pumasok sa pananalangin, i-express po natin sa Panginoon na kailangan natin ang paghipo niya. Kailangan natin siya more than ever, na siya lang yung makakapag-satisfy sa atin. Ang paghipo po sa atin ng Panginoon magkukos us para tayo ay magliwanag po yung ating paningin,
makakilos ng malaya ang Diyos sa ating buhay. Pubuksan natin yung puso natin at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Maranasan po natin ang pag-e-encounter niya ngayon. Ang muling pag-e-encounter niya sa atin, paglalagay ng apoy, pagbibigay ng kapangyarihan para patuloy at patuloy po tayong mabago. Maging wiser and wiser pa tayo as we desire yung encounter once again from the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Let's come to His presence. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. I'll live for you, I'll live for you. Come on, tell him. 'Cause I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you, I came for you. Oh, I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire
let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Mga kapatid, ipanalangin po natin, patuloy nating ideklara, hingin sa Panginoon na buksan niya ang ating mga mata, that He will open the eyes of our understanding at isharpen pa ng Lord ang ating vision. Makalakad tayo sa gabay at pangunguna ng banal na Espiritu, maging mga sharp discerners tayo at patuloy na makita ang kalooban ng Diyos, ang panahon at season na meron tayo at malaman natin ang dapat gawin. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, O God. Lord, we continuously declare that you will open the eyes of our understanding, O God. Lord, hindi kami pumapayag na maging blurred po ang vision namin, maging clouded po ang vision namin, lalo na sa mga crucial times na ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, O God, na manatiling bukas ang aming mga mata at na nakikita po namin ang mga bagay base sa iyong perspektibo, base sa iyong pananaw, O God. Hallelujah. Lord, help us to see. Lord, to really discern, O God, things, Lord, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu, O God. Dahil alam namin na ang panahon at kapanahonang nilalakaran namin ngayon ay napaka-significant, O God, Lord, para sa aming destiny, O Lord. Hallelujah, O God. Panginoon, kailangan ka namin, banal na Espiritu, O Diyos. Lord, nauunawaan na po namin kung bakit mo po kami palaging sinasabihan na maging filled kami ng Holy Spirit, O God. Dahil Lord, hindi talaga namin kayang basahin ang mga bagay. Hindi namin kayang maunawaan ang mga bagay without the spiritual guidance, the spiritual leading of the Holy Spirit. Hallelujah. Lord, talaga pong kami ay lumalapit sa iyo ngayon at kinikilala namin matindi namin pangangailangan, O Diyos, O God, Lord, na hindi po namin maaksaya ang mga panahong meron kami, O Diyos, kundi Lord, maging mga wise walkers kami, maging mga sharp discerners kami of the times and season at may wisdom kami kung ano ang gagawin, O God. Lord, may mga pinagkatiwala ka sa amin. Tulungan mo kaming maintindihan ang aming pagkatawag, O Diyos. Kagaya ng kung paano naintindihan ni Jeremiah ang calling niya, O God, nung inappoint mo siya, Panginoon. Lord, ganun din po ang aming maging pagkaunawa, O God. Lord, sa ipinapakita mo sa amin at sinasabi mo sa amin, Panginoon. Ang mga taga-JJA po ay magkaroon talaga ng extreme commitment sa prayer, O God. Tinatawag mo kami, Panginoon, Lord, to uproot, to tear down, Lord, to destroy, to overthrow ang mga gawa ng kalaban, O God, sa buhay ng mga taong nakapaligid sa amin, sa aming bansa, Panginoon, O God, at mag-build at mag-plant ng mga kalooban mo, ng kingdom mo, O Diyos, sa mga bagay na ito, O God. Magagawa lang po namin yan, Panginoon, if we take dominion in prayer, kung kami po ay patuloy na nagle-level up, nagiging extreme ang aming commitment sa pananalangin, O Diyos, dahil naiintindihan namin na ito ay kapangyarihan, O God, na dito po naihahayag ang kapangyarihan mong gumawa sa mga sitwasyon, sa mga buhay, O God, ng mga tao sa paligid namin. Hallelujah, O Lord. Panginoon, puspusin mo kami ngayon, O God. Patuloy mo kaming i-encounter, Holy Spirit. We need you, Lord. We need you, O God. Lord, ayaw namin ng mga mababaw lang na
pangunawa. Ayaw namin ng mga mababaw na pagtingin sa mga bagay-bagay. Ang gusto po namin ay discernment, O Lord God. Maging discerning po kami, O Diyos. At Lord, naunawaan namin na magiging discerning lang po kami. Lord, if we are guided by the Holy Spirit, O God, magkakaroon kami ng spiritual understanding kung ang Holy Spirit ang nangunguna sa amin. Hallelujah, Lord. Lahat ng nag-cause para maging blurred ang vision namin, lahat ng nag-cause para, Lord, hindi namin makita what you want us to see, O God, ay maputol at mawasak ngayon, Panginoon. Hallelujah. Lord, if we were not able to see kahit harap-harapan, Panginoon, kahit blatantly gumagawa ang kalaban, hindi namin nahalata, O God, hindi namin na-foresee, Panginoon, ang mga plano niya, O Diyos. Lord, tulungan mo kami ngayong makita ito, O God. At maka-breakthrough po kami sa aming sitwasyon at kalagayan. At muli po, mailapat namin ang aming mga paa sa hakbangin ng destinasyon na meron po kami bilang isang iglesia, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, O Lord. Thank you, God. Ngayon naman po, ideklara natin na we will make good use of every opportunity na ibigay sa atin ng Panginoon. Lord, hallelujah, dinedeklara po namin na ang bawat pagkakataon, Lord, na binibigay mo sa amin ay magagamit namin para sa kingdom mo, Panginoon. Lord, help us to continuously make good use of every opportunity that we have, Panginoon, sa evil days na ito, O God. Lord, gamitin namin patuloy yung mga resources na provided mo sa amin upang, Lord, palaganapin ang kaharian mo, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga oras na nagiging idle po kami, nagsasayang kami ng panahon sa mga bagay na walang kabuluhan at walang eternal value, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami, i-renew mo po ang aming kaisipan, Lord, para makita namin yung kalooban mo at bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyo. Lord, we pray na magamit namin yung pagkakataong ito upang ihayag ang kabutihan at pag-ibig mo sa mga tao sa paligid namin. I-raise up mo kami, Panginoon, yung JG bilang isang iglesia na puno ng wisdom at matatag na ginagampanan ng Great Commission, Panginoon. Lord, dinedeklara namin na ang lahat ng mga tao ay walang aaksayahing panahon dahil alam naming malapit ka nang dumating. Lord, we also pray na magamit namin yung mga available time namin. Lord, iset namin talaga yung kaisipan namin, Panginoon. Ihayag namin yung aming pananampalataya sa lahat ng aspeto sa buhay namin, Panginoon, para maipakita namin sa mga tao sa paligid namin at makilala kung sino kang Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran, Panginoon. Lord, nawa hindi namin masayang yung pagkakataon na ikaw ay maitaas sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na mabuti at tapat sa amin. Lord, tinataas namin sa iyo yung mga secret places namin. Mapahalagahan naming lubusan ng pagpapalakas sa presensya mo, Panginoon, para mapalakas din namin ng iba. Mga family altar ay patuloy mong itatag upang ibang pamilya ay madala rin sa iyo. Lord, maging yung aming mga cell group ay patuloy mong palakasin upang makalikha din ng marami pang mga cell groups. Mga broadcast na ginagawa araw-araw, Lord, maging opportunity talaga para ma-share ang gospel. I-take namin ang chance na ito para i-share ang mga link sa mga kakilala, sa mga kaibigan, Lord, sa mga kapitbahay, sa mga klase namin at mga kamag-anak, upang mabago din, Lord, yung buhay nila gaya ng ginawa mo sa aming mga buhay.
Lord, we also pray na patuloy mo turuan at tulungan ang aming mga leaders, maging full of wisdom sila at may discerning hearts para mapamahalaan ng tama yung mga tao mo, Panginoon. Lord, we declare talaga we will make good use, mako-convert sa mga magagandang pagkakataon ng mga bagay na dumarating sa amin, Lord, para mapalaganap ang iyong kaharian. Hallelujah, Lord. Salamat po sa patuloy na paggabay sa amin, Banal na Espiritu. Sa tulong mo lang magiging magandang opportunity namin ang mga bagay na nararanasan namin. Hallelujah. Salamat po. Ngayon naman po, itataas natin sa Panginoon ang ating bansa. Patuloy nating ipaglaban ang destiny ng Pilipinas. Lalo na po ngayon na marami pong mga pagdedesisyon ang kailangang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga pinuno. May mga adjustments po at talagang yung mga naging epekto po ng pandemic. So marami pong mga new normal pa na kailangan nating ma-adjust yung mga sarili natin. Pero hindi po nagbabago ang calling ng Panginoon sa Pilipinas. Ang sabi niya nga, He is watching over para ma-fulfill ang every word na sinabi niya. Kaya patuloy po nating ipaglaban ang magandang plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. Hallelujah. Are watching over for your word to be fulfilled, O God, sa aming bansa, O Diyos. Lord, marami pong concern ang aming bayan sa mga panahong ito, O God. Kung minsan po, talagang punong-puno na po yung aming mga concerns na hindi na po namin alam kung paano po itataas ito sa panalangin. Pero alam namin, O Diyos, Lord, kahit ano pa yung mga pangangailangan ito, napakaganda po ng plano mo sa Pilipinas, O God. At hindi po magbabago ang tawag mo sa amin, Panginoon. At sapat na sapat ang biyaya mo, O God, para, Lord, mangyari ang bagay na yan sa aming bansa. Nangangailangan po ng matinding karunungan ng aming mga government leaders, O God. And we pray for your divine intervention, O Diyos. Patuloy pong ina-uproot namin ang mga bagay na naitanim ng kalaban, Lord, sa aming gobyerno, Panginoon. Lord God, in the name of Jesus, O Lord, at sa kabuuan ng bansang ito, binubunot namin ang mga maling kaisipan, binubunot namin ang maling gawi, O Diyos. Binubunot namin, Lord, at ino-overthrow, tinatapon namin, O God, ang mga bagay na inilagay ng kalaban para ang Pilipinas ay pigilan. Lord, ihinder, O God, ang aming paglakad sa aming destinasyon. In the name of Jesus, O God, Lord, we declare, Panginoon, Lord, we destroy every works of the enemy, every lies and deception, O God. Hallelujah. Lord, tina-tear down po namin ang mga itinanim, Lord, ang mga itinatag ng kalaban, Panginoon, ang mga, Lord, mga false worship, O God, sa aming bansa. At Lord, sa sitwasyon na meron kami ngayon, Lord, nagtatanim po kami, O God, ng pananampalataya. Nagtatanim kami ng banal na takot sa iyo, O God, sa aming mga government leaders. Nagtatanim po kami, O God, Lord, ng karunungan, Panginoon, na galing sa iyo upang mapamahalaan nila ng tama ang bansang ito, O God. Lord, tinatatag namin ang kingdom mo, O Diyos. Pinahahayag namin na ikaw ang Diyos ng Pilipinas, O God. At Lord, mangyayari ang pinlano mo sa bansang ito. Ikaw ang hari at walang mahirap at imposible sa iyo, Panginoon.
Lord, yung mga kailangang pagdedesisyon sa Department of Education, mga kailangang mga hakbangin, O God, sa aming ekonomiya, Lord, sa iba't ibang aspeto pa, Panginoon, sangay ng gobyerno, O God. Lord, magpagharian po ninyo, Panginoon, O God. Nagtatanim po kami ng banal na takot sa iyo talaga, ng kabanalan mo, Panginoon, ng katuwiran mo, O Diyos, sa mga ahensyang yan ng gobyerno, O God. Mag-raise up ka, Lord, ng mga tao may banal na takot sa iyo, na mag-i-stand, Lord God, sa prinsipyo mo, sa nais mong gawin, O God, sa nais mong mapatupad, O God, sa nais mong mga hakbangin sa aming bansa, O Diyos. In the name of Jesus, O Lord God. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang matinding pangangailangan, Lord, ng breakthrough sa aming ekonomiya, O God. Sa business sector, Panginoon. Lord, sa employment sector, O God. Lord, we declare, Panginoon, Lord, ang pagkilos mo, ang paghihimala mo, O God. Ihayag mo na ikaw ang Diyos ng bansa, at anumang pinagdaanan namin ngayon ay makakatayo kami dahil ikaw ay tapat sa amin, O God, at may pagkatawag po kami sa iyo, Panginoon. Inaalala namin ang aming mga kababayan na nalbusang naapektuhan ng mga sitwasyong ito, O God, Lord. Kumilos ka sa kanilang mga buhay, katagpuin niyo po sila, Panginoon. I-encounter mo sila, O God. Maranasan nila ang paghipo mo, Panginoon. Ang pagyakap mo, ang pagko-comfort mo, O God. Lord, ang kapayapaan mo, ang pagpapalakas mo, Panginoon, ang pagtatransform mo ng kanilang mga buhay, O God. Maging mga pagkakataon talaga ito para marami po pa ang madala sa iyo. Mapuno pa na ang langit, Panginoon, O God. Hallelujah, maunawaan pa ng mga taong sa paligid namin. Lord, ang ikaw ang kailangan. Ikaw ang solusyon sa lahat ng problemang ito, Panginoon. Lord, ang pagre-repent, pagbabalik loob sa iyo, pagkilala at pananampalataya sa iyo, O God. Lord, ang solusyon sa kanilang mga problema. Lord, we declare, O God, that in the coming days, mahahayag ang Diyos ng Pilipinas. Mahahayag ang paghihimala mo sa aming bansa. Lord, marami pong mga threat ng mga calamities, O God. We allow things na niloloob mo lamang, Panginoon. Ang mga bagay na ipapahintulot mo lamang because we know you always meant it for good kapag meron kang hinahayaang mangyari, O God. At sa lahat ng to, ang purpose mo ang maserve, Panginoon, sa aming bansa, O God. Ang layunin mo ang makita at mangyari, Panginoon, in the name of Jesus. Pinapatupad po namin na yan ang mangyayari sa aming bayan, Panginoon. Hallelujah, O God. Marami pong salamat, O Diyos. At maging sa gabi pong ito, O Diyos, sa pagtatanong mo sa amin kung anong aming nakikita, O God, masabi mo nga po that we have seen correctly. That our vision is correct, Panginoon. Na, Lord, na-discern namin ng tama ang gusto mong makita namin, O God. Na hindi po kami nadaya, Panginoon. Bagkus, Lord, naging matalino po kami sa pagtingin sa mga bagay-bagay, O God. At nakita namin na ito ang panahon ng matinding pamumunga, O Diyos. That we will make good use of this opportunity, O God. Because this is harvest season, O God. Patuloy na pagkakataon to para ma-expand namin ang kingdom mo, O Diyos, bilang mga taga-Jayjaya, O God. Panginoon, salamat po for continuously opening the eyes of our understanding. At panalangin po namin sa bawat araw, maging desire ng bawat isa sa amin na mabukas ng maliwanag ang aming mga mata at ma-discern namin ang mga bagay ayon sa nais mong ipakita sa amin, O God. Hallelujah, in the name of Jesus, O Lord.
Na Lord, kapag sinabi naming taga JGA, mga discerners kami, O God. Mga sharp po kaming discerners, Panginoon. Nakikita ang mga bagay ayon sa iyong perspective because we are always led by the Spirit. We are always ruled over by the Holy Spirit. Na lagi kaming puno ng banal na spirito, kaya meron kaming spiritual guidance, O God. Hindi kami maliligaw ng landas. Makakarating kami sa aming destinasyon. Hallelujah. Lord, purihin ka po sa lahat ng ito. Maraming salamat sa matindi at masaganang biyaya mo sa aming simbahay, prayer meeting sa gabing ito. Naniniwala po kaming patuloy itong paghahanda mo sa amin para sa iyong muling pagbabalik, O God. Lord, salamat po. Purihin ka po sa lahat ng ito. Hallelujah, O God. In Jesus' name we pray. Amen.